Mga ilang buwan nang nakakaraan, gumawa kami ng short movie ng mga kaklase ko para sa isang school project. Nasira ang tripod ng cameraman namin, kaya bumili siya ng bago. Tag 1,400 daw ang original na presyo ng tripod, pero nagawa nilang tumawad ng 200. Pero parang ang mahal pa rin. Branded daw kasi. Wow. Pagkatapos ng ilang buwan, ako naman ang nagkataon na kumita ng pera. Pagkatapos kong tumulong sa pagsasaka sa sarili naming lupa. Naisip ko rin bumili. Pero parang di ko talaga makayang gumastos ng malaking pera para sa iisang tripod lang. Kaya naisip kong bumili sa Shopee. Gagastusin ko pa rin ng buo ang 1,200 na naipon ko. Take note lang, alam ko na mas matibay ang isang bagay kung branded ito. Pero minsan talaga, overpriced kapag kilala yung brand. Pero kapag bumibili ako ng isang bagay, lalo na kung gamit, parati kong iniisip kung para saan ko ito gagamitin at ano ba ang prioridad ng pagbili ko. Una kong hinanap yung mismong tripod. Napili ko tong ST666. Kaya nito hanggang 5 feet at mukha namang matibay. Warning lang sa bibili din. May mini version nito na ang pangalan ay 3120 na mas mura pero ang liit. Kaya ingat lang. Pero lahat naman ng binibili ko ay nakalink sa description sa baba. Sa picture pa lang makikita ko na ang handle ay medyo may kaliitan. Kaya naiisip ko ring bumili ng strap para mahawakan ko ito ng mabuti. Ang sunod ko namang binili ay yung phone holder. Kita nyo naman sa free phone holder. Parang wala akong tiwalang ilagay ang phone ko dyan. Wow naman! Wow! Wow! Ito ang napili ko, ang Telesin phone holder. Ang dami niyang angles at napaka-portable niya dahil natutupi. Ang sunod ko namang hinanap ay yung mismong mount na magbibigay sa akin ng paraan para makakabit ako ng 3 attachment sa plate mismo ng tripod. At nahanap ko itong shop na nagbebenta ng iba't ibang attachment ng tripod. Sa lahat na nakalagay dito, napili ko itong plastic tree stand. Ito ang mismong nasa isip ko. Pagkatapos, kailangan ko rin ng ilaw dahil mabilis makaubos ng battery ng cellphone kapag gumagamit ka ng flashlight habang nagbi-video. Dito sa shop na to, nag-o-offer sila ng maraming selfie light. May mga mumurahin pero puti lang yung ilaw. Nabili ko itong tag 200 plus dahil may 3 kulay na siya at pwede na ring i-charge. Kailangan ko rin ng arm na maghahawak sa ilaw. Ito ang nakita ko, ang flexible arm stand. Kung sa totoo lang, mas gusto ko sana talaga yung articulating arm. Mas stable siya at mas professional tignan. Pero pwede na rin tong flexible arm lang. Mas mura na at mas marami na ring angle na pwedeng maibigay. Pinili ko tong screw at screw hole ang mga ends para maikabit ko siya dun sa tree stand kanina papunta sa LED light. Lastly, yung strap. Ito ay preference ko na lang at may natira namang kakaunti sa budget. Tulad ng sinabi ko kanina, maliit tignan ang holder ng tripod na napili ko. Kaya kailangan ko ng ekstrang mahahawakan. At dahil nakasabit ito sa katawan ko, mas magiging open ang kamay ko sa mga pwede ko pang bibit-bitin kapag lumilipat ng posisyon. Napili ko itong Revstor Ant Project. Dahil kasi sa mga ends nito, gagawan ko ng paraan para ikabit siya sa tripod. At doon na nagtatapos ang pamimili. Ngayon, simulan na natin ang pinakamahirap na parte ng pag-o-order online. At yun ay ang paghihintay. The National Disaster Risk Reduction and Management Council reports Dahil sa mga baha na dulot ng habagat, marami sa mga in-order ko ay na-delayed. Kaya inisa-isa ko na lang muna silang binuksan. Unang dumating yung mismong tripod. At makikita nyo naman na nakabalot talaga ng bubble wrap yung mismong box niya. Sa totoo lang, ang laki pala talaga niya sa personal. Pero hindi siya kasing bigat ng mga mamahalin talaga. Dito
Dito naman, ginagamitan ko ng magnet para malaman at ipakita sa inyo kung aling part yung gawa sa bakal o gawa sa plastic lang. Sa part naman na to, makikita nyo na medyo maalog yung mga paa niya, lalo na kapag pinapahaba. Buti na lang, nawawala rin naman kapag nilalak mo na. Kinaumagahan naman, dumating na ang plastic tree stand holder. Nakabalot talaga ito ng sobra. Ito na yata yung pinakabalot na balot sa lahat. 3 beses siyang pinalibutan ng bubble wrap. Ang laki pala niya sa personal. Mas malaki to kaysa sa inaasahan ko. Sa magnet test naman, makikita nyo na gawa na ito lahat sa plastic. Ang part na lang na bakal ay yung mismong mga screw na lang niya. Ikakabit pala natin to sa mismong plate ng tripod. Kung mapapansin nyo dito, hindi nakaglue yung mga rubber pads, kaya maaalog at medyo natatanggal. 2 araw pa ang lumipas bago dumating ang Telesid phone holder. Kita nyo naman na mas malaki pa yung sign na no refund kaysa sa sign na fragile. Sa loob, may kasama ng mga promo prints at nakabalot pa ng bubble wrap ng 1 beses ang karton ng phone holder mismo. Pero in fairness, nabigla ako dahil mabigat siya. Sa loob, mayroon ng cold shoe na libre. I-explain ko later kung bakit dapat bumili kayo ng maraming ganyan. At siyempre, yung mismong phone holder na. Kita naman sa magnet test na sa plastic lang din to gawa. At dumidikit lang siya sa likod dahil sa mga bakal na mismong humahawak sa phones nyo. Kakabit pala natin to sa taas ng tree stand. Same day lang din ng hapon nang dumating ang LED lights. May nakalagay na clip mount para mag-clip nyo to kung saan nyo gusto. Sa mismong box naman, may mga batteries at yung cord na pwede nyong gamitin sa pag-charge. Yung mismong LED lights naman ay sobrang kaan lang. Pati yung magnet test, kitang-kita na walang kabakal-bakal ang ilaw na to. Pero pagkatapos kong ilagay yung mga batteries, makikita nyo naman na malakas talaga yung ilaw at may 3 modes na rin. Hindi pala muna natin to may lalagay sa mismong tripod dahil hindi pa dumadating yung mismong flexible arm na maghahawak sa kanya. Pero tignan nyo muna to, may mga gasgas na yung tripod ko kahit hindi pa nagagamit. Oh no! Fuck it! Buti na lang, kinabukasan sabay na dumating tong strap at yung flexible arm holder. Ngayon ko lang na-realize na itong strap pala ay galing ng Indonesia, kaya iba yung pagkakabalot nila. Wala na siyang bubble wrap, pero gets ko naman, 90% nito ay tela lang din. Ito pala yung heads niya, plastic lang din na may kakaunting bakal, pero matibay naman yung pagkakagawa. Same lang sila ng mga bag na ginagamit natin. At finally, itong flexible arm holder. Yung mismong packaging niya ay bubble wrap na, pero binalot pa siya ng bubble wrap.
Gawa ito sa bakal, hindi plastic, kaya mabigat. Pero ganito naman talaga dapat, kaya hindi na nakakapanibago. Ngayon, may kakabit na natin yung ilaw sa right side ng tree stand. Medyo i-bend lang natin to ng pa 90 degrees. Sa left side naman ay yung mismo free phone holder. Pagkatapos, may ilalagay na rin natin yung mismong strap. Ito yung itsura niya sa loob ng bahay namin. At ito naman sa labas. Dito sa left side, maglalagay tayo ng power bank. Sa taas naman yung mismong phone. At syempre, yung ilaw ay nakalagay sa right side. Ito yung ibig kong sabihin. Kagaya ng sinabi ko, mas gusto ko na mas maraming functionalities yung tripod ko. If wala kayong power bank, pwede rin namang mic yung ilagay nyo dyan. Pero dahil meron akong power bank, pwede akong mag-charge from time to time para di kaagad malowbat. Dahil rin sa LED lights, hindi ko na kailangan gumamit pa ng flashlight ng mismong phone. Kaya kahit papano, maiiwasan ko kung minute kaagad ang phone ko. Makakasave na rin ako ng battery. Yun lang muna. Kita tayo after 3 months kapag kumita ulit ako ng pera.